sakit-sakit kaya ang mga sinabi mo sa akin. I'm so sorry, hon. Muli niya na namang hinalikan ng aking palad. Let's go to our bed after this. Bulong niya sa akin pagkatapos. Nilagyan niya ng bula ang aking leeg hanggang sa aking mukha. Nagkatawanan kami dahil ganun din ang ginawa ko. Pareho kaming papikit-pikit na dahil napuno na ng bula ang aming mga mukha. Namalayan ko na lang na inaahoy niya na ako. Binuhat niya ako at pareho kaming tumapat sa shower dahil puno ng bulang aming mga katawan. Sasabunan na kita, hon. Presenta niya. Hindi pa ako nakasagot ay nakalapat na ang kamay ni Dustin sa katawan ko para sabunan ako. Kung saan-saan na rin napupunta ang kamay ko habang nakapikit at nakatingala. Hinayaan ko siya sa gusto niyang gawin sa akin. Honeymoon namin ito kaya hindi na ako nagreklamo pa. Good morning, sunshine! Nasilayan ko si Dustin dala ang food tray. Pumipikit-pikit pa ang mga mata ko. Nabulabog niya ang tulog ko dahil sa bigla niyang pag-iingay. Napangiti na lamang ako. So, ganito pala ang feeling kapag asawa mo na talaga siya. Yung alam mong pag-aari mo na talaga siya. Sinulipan ko ang sarili sa ilalim ng kumot. Hubot-hubad ako. Napailing na lamang ako habang pinagmamasdan ng asawa kong tanging towel lang ang nakapulupot sa bewang nito. Stop staring at me, hon. You may regret looking at me. I'd rather you be my breakfast than the hotel's breakfast has prepared for us. Nilapag niya ang tray sa table saka lumapit sa akin. Gumalaw ang kama nang mabilisan siyang tumabi sa akin. Hon, napagod ako. Reklamo ko sa kanya. May paglalambing sa boses ko. Mas papagurin pa kita, hon. Sinamaan ko kaagad siya ng tingin. I'm just kidding. Tumayo ka na dyan bago magbagong isip ko at hindi na kita patatayuin dyan. He winked again. Kagatlabi akong umupo sa kama. Napagod ang katawan ko. Ilang beses yata akong inangkin ni Dustin kagabi. Halos ayaw niya na akong tigilan. Palaging sabik. Inayos niya ng breakfast. May sabaw pa. Request niya daw iyon dahil buntis ako. Kailangan ko raw na maraming sabaw para magkaroon ako ng gatas. Tatawa-tawa ito na sabihin niya iyon. Batok tuloy ang natanggap niya mula sa akin. Sinubuan niya na rin ako. Today, I am your handsome slave. I will obey all your commands. Napangiti na lamang ako. Pagkatapos ng breakfast ay lumabas kami, namasyal. Hindi kasama si Danica kasi nga sinama siya nila mommy sa bahay. Hindi naman sila masyadong boto kay Dustin yan. After 3 months, tinutupad ko ang pangako kong aalagaan at pagsisilbihan ng aking napakagwapong asawa. Wala na nga siyang may hiling pa dahil pag uwi niya, tinatanggal ko pa ang sapatos niya. Hinuhubad ko ang necktie niya. Sa gabi naman, hinuhubaran ko pa siya. Just kidding. Hon, you don't have to do this. Mahirapan ka na mag-squat oh. Angal niya. Ayaw niyang ginagawa ko iyon. Tinatanggal ko lang naman ang sapatos niya. Parang sa mga K-drama na napapanood ko. Nanonood rin ako kung paano maging mabuting asawa. Maging perfect wife. You don't even have to prove yourself to be a perfect wife, hon. Even if you do nothing, for me, you are the perfect wife. You're perfect. Hinaplos niya ang buhok ko. Napapikit ako. Thank you, hon. Hinalikan ko din siya sa labi nang tumayo ako. Nakahanda ng pagkain sa table kaya hindi na rin kami nagtagal at pumunta na sa dining table. Tamang-tama rin naman ang pagdating ni Danica. Hiniram na naman kasi ito nila mommy. Wala na raw kasi silang kasamang makulit sa bahay at kapag kasama nila si Danica, nagiging masaya ang bahay dahil sa ingay at daldal nito. Mommy! Malayo pa lang ay tawag na sa akin ng anak ko. Hindi ko naman akalain kasama niya si mommy. Mommy? Sambit ko. Nagulat ka ba? Dito muna ako matutulog. Gusto ko makatabi ang apo ko. Sagot ni mommy. Hindi naman. Hindi ko lang inaasahang sasama ka. Sagot ko. Tama-tama kakain na. Yaya ko sa kanila. Hey ma. Bati naman ni Dustin saka lumapit dito para humalik sa pisngi ni mama. Ganyan ang asawa ko. So, anong nakahandang dinner? Tanong pa ni mama. I cook kare-kare, shrimp porridge, and also had fried chicken. Sagot ko. Oh, my favorite hon. Salita naman ni Dustin. Siyempre, sinadya ko talaga ipagluto ka ng kare-kare. I know it's your favorite. 5 years later. Danica! Malakas na sigaw ko dahil nawawala ang makeup kit ko. Sa oras na gagamitin ko'y nawawala na lang palagi.
Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang batang-bata pa si Danica tapos ngayon inaagawan na ako ng makeup. Pumapasok lang sa room namin para kunin ang makeup kit ko. Habang si Daniel naman, ang aming bunso ni Dustin. Parang kailan lang din kapapanganak ko lang sa kanya pero ngayon big boy na. 5 years old na din siya ngayon. Han, nakita mo ba si Danica? Bumaba ako para hanapin si Danica. Nakarating na ako sa pool area at maging sa backyard kung saan nandoon si Dustin na pawis na sa pag-iihaw dahil mamaya dadalaw dito sila Ashley at mga kaibigan ni Dustin. Pupunta rin sila Mommy, Daddy at si Don Felipe. Kasama ni Dustin, nag-iihaw ang dalawa naming boy dito sa bahay. Habang ang iba naman naming mates ay nag-aayos ng long table. Habang tanaw ko namang naglalaro si Daniel. Naglalaro ng basketball sa mini playground, hindi kalayuan. Hindi ko siya nakita, Han. Baka nasa treehouse or nasa kwarto niya. Nag-init ang pisngi ko. Pinagtataguan na naman ako ng batang iyon. Saan ba kasi nagban ang batang iyon? Sobrang arte na ngayon. Binalikan ko ang kwarto ni Danica at nahuli ko din siya sa wakas. Magtatago pa sana sa ilalim ng kama niya ngunit huli na. Nakita ko na siya. Mommy? Gulat na gulat at tila may tinatagong kung anong bagay sa kanyang likuran. I need my makeup kit, Danica. Hindi ba't sabi ko sa'yo, bawal kang gumamit ng makeup? Sermon ko na naman sa kanya. Mommy, trinay ko lang naman. Ayaw niyo ko sa akong payagan na bubili ng sarili kong makeup. Nakanguso pa na sagot dito sa akin. How many times have I told you that you can't use anything on your face? There will come a time when you can use makeup. No one will stop you. I said to her. But when is that time, Mom? When you're 18? Nilapitan ko siya para kunin ang makeup kit ko na nakatago sa likuran niya. Hindi nga ako nagkakamali. Bakit ka ba nagbe-makeup? Maganda ka na, Danny. Hindi mo na kailangan gumamit dito. Bakit ikaw, Mommy? Maganda ka na rin. Bakit ka pa gumagamit niyan? Because, basta, makinig ka na lang sa akin, okay? Gumagamit ka niyan because of Daddy, right? Gusto mo palagi ka maganda sa paningin ni Daddy. At nagawa pa akong asarin ng batang ito. Hindi. Kaagad na bara ko. Eh ano? Kasi ako, gusto kong gumamit yan para makita ni Harry kung gaano ako kaganda. Kinikilig pa na sabi dito sa akin. Ano? Harry? Si Harry? Gusto mo si Harry? Hindi ako makapaniwala. Batang-bata pa ay may crush ng batang ito. Mommy, huwag kang magagalit. Nahulaan niya susunod kong gagawin dahil tumakbo na itong palayo sa akin. Ang sarap batukan ng batang ito. Kailan pa niya naging crush si Harry? Si Harry ang anak nila Kuya Aaron at Ashley. Kaya siya nagme-makeup dahil pupunta sila Ashley ngayon dito at alam niyang kasama sila Harry at ang triplets. Loko ka talagang bata ka. Makukulot talaga kita sa singit. No, Mommy. Masakit po yun. Sigaw naman niya sa loob na ng banyo. Nagtago na ito dahil alam niyang makakatikim siya sa akin. Bumalik ako sa kwarto para mag-ayos. Pagkatapos ay bumaba na rin. Hindi ko inaasahang mapapaaga ang pagdating nila Ash. Medyo malayo pa ako'y naririnig ko na ang ingay sa labas. Tanaw ko na rin sila Mommy, Daddy at iba pa ng mga bisita. Mga binata at dalaga na rin ang triplets at ang gaganda at ang gugwapo ng mga ito. Yung dalawang lalaki ni Ash napakagwapo, manang-mana kay Kuya Aaron. Syempre may nakuha rin naman sa best friend ko pero konti lang yata. Pag nagbinata mga ito ng gusto baka pag-aagawan ng mga babae. Lalong-lalo na ang pang-apat nila Ash, si Harry. Napakagwapong bata at ang kanilang bunsong babae na kasabayan ni Daniel. Napaka-cute din ito. Sa di kalayuan ay natanaw ko ang anak ko, si Danica, kausap si Don Felipe, habang si Daniel naman ay nakikipaglaro kay Daddy. Hey Bestie! Bati sa akin ang best friend ko. Masaya lang ako dahil hanggang ngayon ganun pa rin kami. Wala yatang iwanan ito hanggang makapag-asawa na kami. Nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya ay best friend forever pa rin kami. Kanina pa ba kayo? Kararating lang din namin. Pinapalitan ko nga kay Aaron si Dustin kasi pawis na. Ano ka ba naman? Kinakawawa mo masyado si Dustin. Siya may gusto nun. Hindi ko siya inutusan. Kaya pala si Kuya Aaron naman ngayon ang nasa grill. Maya-maya lang ay dumating na rin sila Kuya at Kuya Miggy. Hindi na nakasama ang mga girls. Sinalubong din naman namin ito ni Ash. Saka tumulong na rin kami mag-prepare ng food sa long table. Hindi na namin pinatulong ang mga maids. Pinapasok ko na lang sila sa loob dahil kaya na rin namin ito. Kami na lang ang gagawa. Mas mabuti na rin yung kami na lang ang gagawa para mas enjoy.
Nag-slice ako ng watermelon habang si Ash ay nagbabalat naman ng pineapple. Ako na. Narinig kong presenta ni Kuya Aaron. Napangiti na lamang ako at napailing. Maya-maya lang ay naramdaman kong may kung anong bagay sa likuran ko. Perfume pa lang na nalalanghap ko, alam ko nang si Dustin ang yumakyakap sa likuran ko. Ako nang gagawa niyan. Umupo ka na lang at manood. Sabi niya sa akin. Inagaw niya sa akin ng knife. Kaya ko naman eh. Ayoko na papagod ka. Inimusan ko ito. Ginagaya lang nito ang mga the moves ni Kuya Aaron eh. Sige na. Utos niya. Pinagilan niya ako ng upuan. Umupo na lamang ako at pinanood siyang nag-slice ng melon. Maya-maya lang ay dumating na rin sa Drake. Pagkatapos namin mag-prepare, nagpa siya na rin kami na kumain. Dumating na rin naman na ang lahat. Dahil mamaya-maya lang ay sabay-sabay naman kami na magsuswimming sa pool. Sa halip na sa ibang lugar kami mag-ipon-ipon na magkakaibigan at pamilya, ay napili na lang namin na dito na lang sa bahay. Mas mag-e-enjoy pa kasi kahit dito na lang. Naisip naman namin sa susunod sa bahay naman nila Ash. Pagkatapos kumain ay napagpasyahan naman namin na magbabad na muna sa pool. Niyaya ko sa Ashley na magbihis. Third person's POV. Habang nakaupo sa sun lounger ang apat, si Dustin, Aaron, Harold at Miggy, naagaw ang kanilang pansin na makitang sabay na naglalakad palapit sa pool si Ashley at si Irish. Mangha pa rin ang mga ito sa dalawa. Huwag niyong antitigan ang asawa ko. Saway ni Aaron. Lalong-lalo naman ang asawa ko. Segunda rin naman ni Dustin. Why didn't you bring your wives here? Aaron asked the two, Miggy and Harold. Walang nakasagot sa dalawa. Si Harold nakayuko lang habang si Miggy naman ay ganoon din. Aaron's lips parted when Ashley removed the robe she was wearing. A piece of cloth was left to cover the delicate part. Aaron immediately covered Harold's eyes. Don't stare at Ali. Kaagad na tinampal ni Harold ang kamay ni Aaron. Matagal na ako nakamove on kay Ashley. Kaagad naman nasabi ni Harold, habang si Dustin naman ay tinakpan ng mga mata ni Miggy. Stop it, asshole! Why should I fantasize about your wife? I also have a beautiful wife. You're really crazy. Miggy immediately slapped Dustin's hand. In case na maligaw yung mga mata mo. Nagtawanan sila pagkatapos. Irish POV. Mula dito sa pool ay tanaw ko ang apat na nagtatawanan. Bakit kayo nagtatawanan ng mga iyon? Ano meron? Umupo na lang muna kami sa gilid ng pool. Ibinabad ang aming mga paa. Dinadama rin namin ang init. Ngayon na lang ulit kasi ako nakapagpabilad sa araw. Napalingon kami sa kinaroroonan nila Don Felipe. Ngayon ay katabi na nito si Nana Rosa. Anong meron sa dalawa? Ngayon lang dumating si Nana Rosa. Tatayo na sana ako para lapitan ito ngunit napako ako sa kinaroroonan ko sa announcement ni Don Felipe. Gusto ko sabihin sa inyo lahat. Panimula ni Don Felipe. Bumaba ang paningin ko sa kamay nitong nakahawak sa kamay ni Nana Rosa. Me and Rosa are getting married. Na-shock yata ako. May namamagitan na pala sa kanilang dalawa. Napawa ang labi ko ngunit kaagad ko rin naman na itinikom. Masaya ako para sa kanilang dalawa at alam ko rin na masayang-masaya si Nana Rosa. Magpapakasal na siya kay Don Felipe. Bakit hindi kung nagmamahalan silang dalawa? Age doesn't matter if they love each other. Isa-isa namin binati sila Don Felipe at Nana Rosa. Congratulations, Nana Rosa. I am so happy for you. Sa wakas nahanap mo na ulit si the one. Niyakap ko siya. Thank you, anak. Nana Rosa, sabi ko sa inyo may gusto sa inyo lolo ko. Bigla namang lumitaw sa kung saan itong anak ko si Danica. Ngumiti lang si Nana Rosa. Paano po ba yan? Tatawagin ko na po ba kayong lola? Biro pa ni Danica. Sure na sure po. Nakangitim pagpayag ni Nana Rosa sa kakinabig si Danica para yakapin ito. Sa kabilang side naman ay naroon sila Dustin, binabati si Don Felipe. Lumapit naman sila sa side namin para din batiin si Nana Rosa. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang pag-angat ko sa sahig. Nalalaki ang mga mata ko nang ma-realize kong buhat-buhat na pala ako ni Dustin at walang pahintulot na itinapon ako sa pool. Inis na tiningnan ko ito nang makaahon. I'm coming, wife! Sagaw niya saka tumalon sa pool. Nang makaahon ay kaagad kong hinampas ng tubig. Walang iya ka? Wala ka man lang pasabi na itatapon mo ako? Kailangan pa bang magpaalam? Pilyo naman ang mga tingin nito. Kagad niya akong hinuli at hinapit ang aking bewang.
That's your punishment for exposing your body. It's only for my eyes. I'm jealous because they've also seen my wife's sexiness. Anong gusto mo? Maliligo ako na naka-jacket? If necessary, why not? Just don't expose your body to others. You're really crazy. Muli ko siyang hinampas ng tubig. Inantihan din naman niya ako kaya lumayo ko sa kanya. When I catch you, wife, get ready for me. I really won't let you sleep tonight. Napatingin ako sa paligid at nandoon din sila Ash at Kuya Aaron. Baka narinig nila ang sinabi ni Dustin. Huwag kang maingay. Saway ko kay Dustin. Why not? Muli siya lumapit at ang ikinagulat ko ay ang buhatin niya na naman ako at muli itinapon sa tubig. Damn you, Dustin! Inis na sigaw ko. I love you, Mrs. Ko. Ngingiti-ngiti na sabi nito. I hate you! I miss you. Sagot naman niya. I hate you so much. I'll do you harder tonight. So prepare for it, hon. Sabay kindat nito sa akin. Kung makapang-asar akala mo kami lang dalawa yung tao dito sa pool. Narinig ko nagtawanan sila Aaron at Ashley. Tila nag-init ang pisngi ko dahil alam kong narinig nila sinabi ni Dustin. Umiyak sa akin di. Sa gigil ko'y sinenyasan ko siya ng kuyom na kamao. Sa halip na manahimik, mas lalo pa itong nag-ingay. I'm always ready for that, hon. For me, that was the exciting part. Sabay kindat na naman ito sa akin. Nakakagigil na talaga ang asawa kong ito. Sobrang pagod kinagabihan. Kaming dalawa na lang ni Dustin sa kwarto. Paano ba yan, hon? Tayong dalawa na lang dito sa kwarto. Sa wakas na solo din kita. Tinabihan niya, kaagad ako sa kama. Dustin, pagod ako ha? Pagod din naman ako. Sagot niya. Matulog na tayong dalawa. No. Anong no? Tumagilid dito. Natigilan ako nang unti-unti nito ipinasok ang kamay sa suot kong pantulog. Pinagapang niya ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Makakatulog ka pa kaya? Kapag hawak ko na to? Pilyong sabi niya. Pinikit ko na lang ang aking mga mata dahil pagod na pagod talaga ako. Sa sobrang pagod ko parang ayaw ko nang gumalaw kaya inayaan ko na lang ito sa gusto niyang gawin. Dustin, ang kulit mo talaga. Bulong ko sa kanya. Don't worry, magugustuhan mong kakulitan ko. Sagot naman niya at pareho kaming nagtawanan. Huubarin niya na sana ang aking pajama nang bigla na lang na may magsalita sa paanan ng kama. Ano ba, Dad, Mom? Ang ingay niyo naman po. Nagising ako sa ingay niyo. Parehong nanlaki ang aming mga mata ni Dustin nang bigla na lang sumulpot si Daniel sa aming harapan. Mabuti na lang nakapikit kaya hindi niya siguro kami nakikita sa ganitong posisyon. Kagad kong hinila ang kumot at itinakip sa akin dibdib. Anak naman, anong ginagawa mo dyan? Tanong naman itong manyakas kong asawa sa anak niyang bigla na lang lumitaw. Parang nalugi naman ang kanyang muka. Natutulog po ako eh. Ang ingay-ingay niyo po. Sagot naman ng anak namin na sa Daniel. Natulog na naman siguro ito sa ilalim ng kama. Natulog ka na naman ba sa ilalim ng kama? Tanong ni Dustin sa anak niya. Opo. Halika dito, baby. Dito ka na matulog sa tabi ko. Pinalapit ko si Daniel. Napatingin sa akin si Dustin at sumenyas pa. Kahit ngayon lang, hon. Bulong niya sa akin. Lugin-lugi na ang kanyang muka, lalo pat pinatabi ko si Daniel. Hindi niya magagawa ang gusto niyang gawin. No, right. Matulog ka na. Dito ko patutulugin si Daniel. Halika na, baby. Pinagpag ko ang higaan para patabihin siya sa akin. Sige na, baby. Lumapit ka na dito. Niyayari naman ni Dustin ang anak namin. Sumampas sa kama si Daniel at tumabi sa akin. Si Dustin naman ay nagtungo sa balcony. Mukhang magpapalamig pa yata o magpapahangin. Hindi pa yata nakaka-move on sa nangyari. Bigla ba namang napahinto kung kailan nasa kalagitnaan na? Mabuti na rin na nandito si Daniel dahil pagod na rin ako. Kailangan ko na matulog at parang hindi ko magagawa iyon kapag kami lang dalawa ni Dustin ang nasa kwarto dahil panay ang pangungulit nito. Napangiti na lamang ako habang tinatanaw ko siya sa balcony. Good morning, baby. Bati ko sa bunso namin. Sabay kaming nagising. Pagtingin ko sa kabilang side ng kama ay wala na si Dustin. Tiningnan ko kaagad ang orasan. 7:00 pa lang ng umaga. Minsan pumapasok siya ng office 9:00, minsan pa ngay 10:00. Di bali na raw umalit, siya naman daw ang boss. Naibaling ang aking paningin sa pintuan nang marinig kong bumukas ito.
Iniluwa mula doon ang napakagwapo kong asawa. As usual, siya na naman ang naghanda ng breakfast. Napatampal ako ng noo dahil naunahan na naman akong magising ni Dustin. Ako dapat ang gumagawa noon pero bakit siya pa yata itong nagluluto sa umaga? I'm sorry, hon. Tinanghali ako ng gising. Tumayo ka agad ako sa kama para salubungin siya. Suot ko ang malaki niyang t-shirt kaya hindi naman nakaligtas sa kanya ang pasadahan ako ng tingin. Don't bother yourself to stand up, hon. Kaya kitang pagsilbihan. Sit down and I'll take care of it. Breakfast in bed kahit hindi ako Kaagad kong tinakpan ang kanyang bibig. Nandito si Daniel, baka marinig pa nito ang kabalastugan ng bibig niya. Alam kong nabitin ito kagabi. Mabuti na lang maganda pa rin naman ang mood niya. Hindi ka ba papasok? Tanong ko habang inaayos ang breakfast sa bedside table. Napatikim lang ito kaya napatingala ako sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. Bakit? May problema ba? Wala naman. Muli siyang tumikim. Magpapaalam sana ako sa'yo. Paalam? Saan? Sa Pops kasi. He assigned me to go to the US to meet with his partner. Pero hindi pa naman sure. Alam kong hindi ka papayag. Isa pa mamimiss kita. Unti-unti niyang dinala sa kanyang labi ang kamay ko. Hinalakan niya ang palad ko. Hindi ka papayag, di ba, Han? Bakit naman hindi? Hinawakan ko rin ang kamay niya. Alam mo, minsan lang humingi ng favor sa'yo si Don Felipe. I mean, sa Pops. Bakit hindi mo na lang pagbigyan? Hinaplos ko ang kanyang muka. Isa lang naman ang dahilan ko bakit ayaw kong pumunta. Dahil malalayo ko sa'yo at mamimiss kita. Hinalikan niya ako sa cheeks. Ilang linggo ba? 3 days. 3 days lang naman pala. Pagbigyan mo na si Popsy. Makakaya mo yun. Pag uwi mo'y nasa kwarto lang ako. Handa na sa pagsunggab mo. Biro ko sa kanya. Nagtawanan kaming dalawa. Really? Pag-uwi ko, asahan ko yan, ha? Oo, promise. Pag-uwi ko, gagawa tayo ng baby. Malalaki na sila Danica at si Daniel. Dapat may kasunod na si Daniel. Gusto mo na bang sundan si Daniel? Yes, hon. Nakagat ko ang labi ko nang kabigin niya akong palapit sa kanya. Saka inamoy ang buho ko. Hinalikan niya rin ang noo ko. Kumain ka na, baka ikaw pang kainin ko. Biro na naman ito. Daddy, bakit niyo kakainin si mommy? Sabay kaming napalingon sa kinaroroonan ni Daniel. Narinig na naman ito mga kalokohan na lumalabas sa bibig ng daddy niya. What I mean, baby, is kakain na si mommy mo. Sumabay ka na rito kay mommy. Mag-breakfast ka na. Biglang iniba ni Dustin ang usapan. Hindi na rin naman na nagtanong pa sa Daniel. Buti na lang nakahanap kaagad ng palusot itong kumag na ito. Dahil kung hindi, baka mamimilit pa si Daniel sa amin kung ano ibig sabihin ng daddy niya. Pagkatapos namin kumain ay bumaba na rin naman kami dahil nasa ibaba daw si Pops sa Felipe at si Nana Rosa. Inaayos nila ang kanilang kasal kaya siguradong busy ang mga ito at napadalaw lang dito. Pumayag na bang asawa mo? Tanong kaagad ni Pops sa Felipe nang makababa kami. Nasa living area kami. Nag-bless naman kaagad ako dito at maging kay Nanay Rosa. Ganon din si Dustin at ang anak namin na si Daniel. Napatingin sa akin si Dustin. Kinabig niya ang bewang ko. Ewan ko ba sa babaeng ito? Di niya mala ako pinigilan. Umayag naman kaagad. Sagot ni Dustin sa lolo niya. Parang ayaw niya talagang umalis. Bakit naman kita pipigilan? 3 araw ka lang naman doon. Isa pa, alam ko naman na hindi ka naman siguro mambababae doon. Hindi ka naman yata mahilig sa mga apam. Biro ko sa kanya. Natawa si Don Felipe. Iya. Pero yung susunduin niya, si Grace, Pinay iyon. Isa yun sa inanyayahan kong umatan sa wedding namin na Rosa. Bigla namang nagsalitaan doon. Bigla akong natigilan at sinamaan ko ng tingin si Dustin. Huwag na huwag ka magkakamali di. May paglalagyan ka sa akin. Paalala ko sa kanya pero biro ko lang iyon sa kanya. As if naman nagagawa na ikasasama ko itong kumag na ito'y mahal na mahal kaya ako nito. Yes, Mrs. Wright. Hindi ako gagawa na ikasaselos o ikasasama ng loob mo. Mahal na mahal kita. Ngayon pa nga lang, mista-mista kita. Kinurot niya ang pisngi ko. Nagtawa na naman ang dalawa, si Don Felipe at si Nanay Rosa. That's my boy. Manang-mana talaga sa akin yan. Hindi tumitingin sa iba kapag may mahal na. Sumabat naman si Don Felipe. Naalala ko lang, may anak sa ibang babae si Don Felipe habang sila pa ng ina ng daddy ni Dustin. Napatambay muna kami sa living area. Nanahimik kami na bigla na lang nagsalita ang anak ko na si Daniel. Lolo? Lumapit si Daniel sa lolo niya. Yes, sweetheart?
Kasi po, Lolo, narinig ko po kasi si Daddy kanina. Natigilan ako sa sinabi ni Daniel sa lolo niya. Ano naman kaya sasabihin ng batang ito? What is it, apo ko? Narinig ko po kasi si Daddy kanina. Ang sabi niya, gagawin niya raw po na breakfast si Mommy. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Daniel. Talagang naalala pa niya iyon. Akala ko'y nawala na sa isip niya ang narinig niya kanina pero hanggang ngayon daladala niya pa pala iyon at talagang itinanong pa sa lolo niya. Biglang napatingin sa amin sa Don Felipe. Ano pong ibig sabihin nun, Lolo? Masarap daw po kasi si Mommy, sabi ni Daddy. Natawa si Don Felipe at Nanay Rosa. Alam nila kung ano ibig sabihin ni Daniel. Hindi naman po aswang ang daddy ko, di ba po, Lolo? Ayoko pong kainin niya ako eh. Napakamot nang wala sa oras si Dustin habang ako'y tinakpan ko na lang ang aking muka dahil sa hiya. Dustin, ano na naman ito sinusumbong ng anak mo? Paalala ko naman sa inyo, huwag kayo mag-usap ng mga bagay na dapat kayo lang nakakarinig. Huwag sa harapan ng bata. Napahilot ng sariling noo si Dustin. He accidentally heard it, Pops. I didn't know he was in the room. I know he's in the room but I didn't think he could hear what Irish and I were talking about. Huwag mo ako idamay. Naitulak kong bigla si Dustin palayo sa akin. Yumuko naman si Don Felipe para kausapin ang anak namin. Apo ko, yung daddy at mommy mo, may pinag-uusapan lang sila. At yung mga narinig mo, nagbibiroan lang mom at daddy mo. Huwag mo na masyado isipin yung narinig mo, okay? Tumangutang mo naman si Daniel. Nakahinga ako ng maluwag dahil nag-explain naman ni Don kay Daniel at mukhang naniwala naman na ito. Sige na apo, maglaro ka na. Turo ni Don Felipe sa labas. Nagtatakbo naman si Daniel palabas. Pupunta na naman iyon sa playground. Wala naman siyang kalaro kundi yung bantay niya. Nang makaalis si Daniel ay muli kaming hinarap ni Don Felipe. Kung ano-ano na lang yung naririnig ng mga apo ko, hindi kayo nag-iingat sa mga salita niyo. Kung maglalampungan, wag sa harapan ng apo ko. Nasarmunan patuloy kami ni Dustin nang wala sa oras. Sorry Pops, but can we go upstairs now? I just miss my wife. Bigla na naman kinabig ni Dustin ang bewang ko kaya kaagad ko siyang nabatukan. Wala man lang talagang hiya ang kumag na ito. Talagang nagpaalam pa siya sa lolo niya. Ako na lang itong nahiya. Kung hindi mo na mapigilan, bakit hindi? Napatili na lamang ako nang umangat ang mga paa ko sa sahig. Grandpa has a consent, so let's go on. We can start to make our new baby. Loko ka talaga. Hindi ka man lang talaga nahiya. Sigaw ko, saka ko pinagpupukpok ang dibdib niya. Stop it, Horn, or else hindi kita palalabasin ng kwarto buong araw. Mahiya ka nga! Sigaw ko. Alam kong natatawa na lang sila doon at Nanay Rosa na tinanaw kami habang papalayo sa kanila. Bakit naman ako mahihiya? Lahat ng tao ginagawa natin. Sagot naman niya. Kahit na, talagang sa harapan ng lolo mo? What's the matter with it? Pops already knows that. Si Pops pa ba? Hustler yun sa mga ganito. Doon ko yata naman ang pagka-hustler ko pagdating sa'yo. Muli ko na naman siyang binatukan. Huwag mong idamay sa kamanyakan mo si Don Felipe. At sabihin mo, manyakas ka lang talaga. It's okay, hon. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Manyakas ako manyakas. At least sa'yo ko lang ina-apply ang pagkamanyakas ko. Mainis ka ako sa iba ko. Hindi niya na naituloy ang sasabihin niya nang binatukan ko ito ng pagkalakas-lakas. Subukan mo lang gawin yan, right? Hindi lang bato kung mapapala mo sa akin kapag may iba kang minanya. Yun naman pala eh. Ayaw mo namang sa iba ko gagawin kaya anong narereklamo mo, ha? Natatawang sabi niya sa kakaagad na sinunggaban ng halik ang leeg ko na nagpatili sa akin ng sobra. Nagya ka talaga, right? Kahit umagang-umaga wala kang patawad. Ani ko. Tuluyan niya na ako naipasok sa loob ng kwarto namin. Ilang araw kitang mamimiss kaya dapat susulitin ko na, di ba, Han? Umalingaw-ngaw ang mga tili at tawa ko sa loob ng kwarto. Ano ba? Napaliyad ako nang maramdaman ang labi ni Dustin na nasa leeg ko. Nakiliti ako sa mumunting balbas nito sa baba. Bakit? Takan-taka na tanong niya. Nakakakiliti naman yung munting balbas mo. Aalis ka ba na ganyan? Hinawakan ko ang kanyang panga at pinaharap sa akin. Mag-ahit ka nga. Dagdag na reklamo ko sa kanya. Later, after this. Sinunggaban niyang muli ang leeg ko. Walang tigil na hinalikan niya ang leeg ko kaya panay naman ang pagliyad ko dahil sobrang nakakakiliti talaga.
Sinasadya niya kasing patamaan ng kanyang munting balbas ang balat ko. Tumigil naman ito. Ngayon ka lang nakikiliti samantalang dati hindi naman. Sabi pa niya. Ewan ko basta nakakakiliti. How about this one? Mas lalo ko nakiliti nang dumampi naman sa aking batok ang balbas niya. Bastin! Tumawa lang ito. Parang mas gusto ko yung napapasigaw ko, hon. More exciting. Bulong niya sa tenga ko sabay kagat nito. Hep hep! Kaagad kong tinakpan gamit ang aking daliri ang kanyang bibig dahil hahalikan na naman ako nito. Gusto kong kumain ng pandesal. Sabi ko dito habang inaakit siya sa pamamagitan ng pagkagat ng labi ko. Ngumiti ito. What kind of pandesal, hon? Like this? Turo niya sa kanyang abs pagkatapos nitong hawiin pataas ang kanyang t-shirt. Mas lalo ako napakagat labi. Hindi yan, hon. Gusto kong gumawa ka ng pandesal. What? Tila, nabigla sa utos ko sa kanya. You know what, hon? I'm not a baker to make a pandesal. If you want, we'll just buy a pandesal or buy the bakery. Muli ko na naman tinakpan ng kanyang bibig sabay basa ng aking labi habang nilalaro ng aking dila ang aking lower lip. Bahala ka, ikaw din. Hindi mo ito matitikman. Turo ko sa labi ko. Biglang nalaki ang kanyang mga mata na tila ba gustong gusto niyang ginawa ko. Shit, hon. Why are you doing this to me? Masyado mo kong binibitin. Kung ano nang pinagagawa mo sa akin. Hindi ko na nga alam kung negosyante pa ba ako o worker mo. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko na yung utos mo. Sino ba naman ako para tanggihan ng utos ng napakaganda kong asawa? Napangiti ako nang kinindatan niya ako pagkatapos.